Guys! Welcome back again sa ating YouTube channel! Another day, another luto na naman. Kaya ngayon ay samahan niyo po akong magluto ng isa namang masarap na pagkain. Dahil ang lulutuin po natin for today ay buko pandan bread sa kawali. Kaya kung paano po ito lutuin at ang mga ingredients sa ating gagamitin, please tapusin mo ang video nito para malaman mo. Ang una po nating paghaluin ay ang ating mga wheat ingredients. Naglagay lang po ako dito ng half bar po ng butter. Mag-a-add din po tayo dito ng 3 piraso po ng egg. Kahit anong brand po ng butter ay pwede nyo pong gamitin. At i-mix lang po natin ito hanggang po sa mag-well combine. Pag ganitong halong-halo na ay ilagay na natin yung ating salt. Maglalagay din po tayo dito ng vanilla at white sugar. I-mix naman po natin ito ulit hanggang po sa ma-dissolve yung ating mga nilagay. Pag ganitong okay na, ay pwede na po natin ilagay yung ating 1 can po ng buko pandan condensed milk. Hindi na po tayo mag-a-add pa ng iba pang liquid dito. Ito po ay okay na, kaya i-mix na po natin ito hanggang po sa ito ay mag-well combine. Pag ito po ay halong-halo na, pwede na po natin ilagay yung ating all-purpose flour. Ang nilagay ko po pala dito na all-purpose flour ay nasa 750 grams o 3/4 kilo. I-mix lang po natin ito gamit po ang ating whisk hanggang po sa ito ay mag-combine. Kapag ito ay naging ganito na at hindi na po kinaya ng ating whisk, kaya gagamit na po tayo dito ng kamay. At gumamit na nga po pala ako dito ng gloves para hindi po dumikit at wala na pong masabi yung iba dyan. Masahin lang po natin ito hanggang po sa makapag-form tayo ng dough. At pag ganito na po yung kanyang texture, ito po ay okay na, kaya pwede na po natin ilagay yung ating buko. Bumili nga lang po pala ako ng isang buko pa sa labas at pinakuskus ko na. Ang mahal na pala ng piraso ng buko ngayon guys, nasa 35 pesos po bawat isa. Dati po sa bukid po namin ay kinakuha lang po namin ito sa puno. Dito po pala sa syudad ay ang mahal. At ayan, mabalik naman po tayo dito sa ating ginagawa. Paghaluin lang po natin ito ng mabuti. Ayan, mukhang okay na po ito, kaya simulan na po natin ang pagbibilog. Naglagay nga pala ako ng parchment paper sa ating paglalagyan para po ito ay hindi dumikit. Ayan, magbilog na po tayo. Sa sizes naman po nito, depende po kung gaano po kalaki yung gusto nyo pong gawin or magkano po yung gusto nyo pong benta. Yung ganitong sizes po na ginawa ko po ay binenta ko po ng tag 10 pesos. At kung ikaw ay nakarating na sa part na ito at nagustuhan niyo po yung ating video, please let me know in the comment section below at huwag kalimutang mag-like,
subscribe, paki-click na rin po yung notification bell para lagi kang updated sa ating mga susunod pang video. At dito po sa ating 750 grams po ng all-purpose flour ay nakagawa po tayo dito ng 39 pieces po nitong ating buko pandan bread sa kawali. Kung ibebenta po natin per piece ng tagdi 10 pesos, ang kikitain po natin dito ay nasa 390 pesos sa nagawa po nating 39 pieces. At ang nagastos naman po natin dito ay umabot po ng 160 pesos. Kaya kung ito po ay ninegosyo po natin at ititinda, malaki rin po yung ating tutubuin. At kung gusto niyo naman pong gumawa ng pangkain lang, pwede niyo po itong gawin. Pagkatapos ay ilagay niyo lang po sa ref at kumuha na lang po kayo ng lulutuin pag gusto niyo na pong kainin. At take note po guys, ito po ay guaranteed na masarap talaga. Siguradong ito po ay magugustuhan nyo dahil hindi po siya masyadong matamis, tamang-tama lang po yung kanyang timpla. At kung ikaw ay mahilig naman sa matatamis, pwede po kayong mag-add ng white sugar or di naman kaya mag-add na lang po kayo ng buko pandan condensed milk. Dito pala ay may naiwan pa po tayong buko kaya ito po ay pagta-toppings po natin sa itaas. At ayan, tapos na po tayong mag-toppings kaya simulan na po natin ang pagluluto. Ilagay lang po natin ito diretso sa pan. Dapat po ang gamit po natin dito na pan guys ay non-stick pan para po ito ay hindi dumikit. Pero kung meron man po kayong oven ay pwede rin pong sa oven nyo na lang po ito lutuin. Ang apoy pala natin dito guys ay nasa low heat lang para po ito ay hindi masunog. At ayan, flinat ko lang po ito para po madali po siyang maluto. Kahit po ang apoy po natin dito ay nasa low heat lang, madali lang po itong maluto, kaya dapat po ay check po natin ito from time to time. Ayan, pag ganitong naluto na po yung kabila, ay baliktarin na po natin. Kung gusto niyo naman pong maraming buko, pwede po kayong magdagdag pa. Lalo na po pag meron po kayong tanim na buko, ay pwede niyo pong damihan ang paglalagay po ng buko dito. Ayan, inikot-ikot ko lang po ito para po maluto yung lahat po ng sides. Ayan, luto na po itong ating buko pandan bread sa kawali. Ayan, napakasarap po nito guys, kaya itry nyo na po ito. I-explain ko po sa inyo yung texture guys, para po siyang piyaya, pero po mas malambot po siya sa piyaya at saka yung sarap naman po niya guys, napakasarap po nito. Ayan, luto na po itong ating buko pandan bread sa kawali. I-try nyo na ito guys, kaya yan lang po. Thank you for watching. Bye! God bless!